Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay ito pong ayoko na sanang talakayin kaso lang wala tayong magagawa dahil po laman talaga ng balita sa mga nakalipas po na oras at araw. Sinabi ko man kahapon na last time ko na sanang tatalakayin ito pero hindi ko na magagawang tuparin yan sapagkat ika nga po ni Edmund Burke, no? The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Lagi ko po itong iniisip. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan po ay kasinungalingan o pagpapakalat po ng fake news ng ilang pong mga kababayan natin Pilipino. At kung tayo po'y hindi gagawa, kikilos o maglalabas ng ating mga opinyon tungkol po sa katotohanan, baka yung mga kasinungalingan po nila ang mag-prevail, manaig. Kaya, pasensya na kayo, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay ngayon sa issue po na ito para po makatulong tayo sa pagpapalaganap po ng kung ano talaga ang katotohanan. At ayon po sa mga nakalap po nating balita, katulad po ng nakikita ninyo dito sa ating thumbnail, tayo po ay nagtatanong, sino kaya ang nasa likod nito pong paglabas ng mga nagpapakilalang ex-soldiers po na ito o ang ginagamit po nilang qualifier ay quote-unquote 18 Marines. Bagamat ito po ay pinabulaanan na ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy na ang mga 18 kalalakihan na yan ay hindi po lahat galing sa Philippine Marines, kung hindi yung iba po dyan ay sa ibang serbisyo sa Armed Forces of the Philippines like Philippine Army. At higit sa lahat, marami po sa mga yan ang dishonorably discharged from the service. Ngayon, ang tanong, sino ang nasa likod nila? Hanggang sa ngayon, hindi natin alam. Pero sino po ba ang operator sa kasalukuyan? Ang mga operator na nakikita po natin, ang tumindig bilang abogado po nila, si Attorney Levito Baligod, at ang isa sa mga maiingay ay ito pong si Mike Defensor, kasama na rin ang dating journalist, vlogger na si Jason Sa. Kaya yung tatlo po na yan, in particular, pati itong 18 Marines, ito po ay sasampahan ng kasong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero, saan ba sila nagpunta? Paano nangyari na meron po silang o napag-uusapan sila sa kasalukuyan? Sila po ay nagpunta at kung bakit sila pinag-uusapan sa kasalukuyan, diyan po sa Club Pilipino. Nung sila po ay nagsagawa ng press conference sa pangunguna nito pong si Attorney Levy Baligod noong February 24, 2026. Anong sasakyan ang ginamit nila? Ayon po sa pagbubulgar nito pong si dating Senador Antonio Trillanes, ang ginamit daw pong sasakyan o isa sa sasakyan ng mga 18 Marines po na ito, papunta at paalis diyan po sa Club Pilipino noong February 24, 2026, ay nakarehistro sa pangalan ng asawa daw po nitong si Mike Defensor. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan, mga tol. Itinuro ni Trillanes. Oh, I'm sorry. Lakasan natin. Gobyerno, itinuro ni Trillanes si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng mga sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to, si Bali. Okay? Narinig nyo naman po hindi ko po gawa-gawa yan. Alam nyo naman po dito sa ating programa, never po tayong ng clickbait, never po tayong gumagawa ng mga issue para lamang po panoorin tayo ng tao. Lahat po nakatindig sa balita. At kung hindi po balita ang pinag-uusapan po natin, lagi kong nililinaw na yan po ay aking opinion at hindi po nakatindig sa katotohanan. Magkaiba kasi ang opinion at katotohanan. Now, facts and opinion, magkaiba po yan. Siyempre, umpisahan po natin ito pong balita. No? Paano ba nagsimula ang lahat? Ito pong si Attorney
Levy Baligod, bigla pong umingay ang pangalan nitong mga nakaraang araw kasi siya nga po yung tumayong abogado sa likod po nitong 18 Marines kuno, no, na nagpa-press con diyan po sa Club Pilipino. At kahapon, ayon po sa balita, ang Office of the Ombudsman ay kinumpirma na kanila na pong natanggap yung affidavit nito pong 18 kalalakihan po na ito. At ano po yung sinabi po dyan ng Office of the Ombudsman? Balikan po natin yung balita. Kaugnay po niyan, ano? Hanapin ko lamang mga tol. Kasi hindi ko kagad naisip na isama ito sa ating talakayan. Pero ito na nga. Ombudsman kinilala ang pagtanggap sa joint affidavit ng ex-Marines. Wala pang formal na kaso. Kinilala or kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang pagtanggap nito sa isang joint affidavit na isinumite ng 18 dating miyembro ng Marines na idinaan sa pamamagitan ng isang transmittal. Ayon sa Ombudsman, sa kasalukuyang yugto, ang dokumento ay hindi pa itinuturing na beripikadong reklamo at hindi pa nagsisimula ng formal na investigasyon. Nilinaw ng ahensya na ang isinumiteng affidavit ay dadaan pa sa standard evaluation process kabilang ang pagsusuri sa sapat na forma at nilalaman, saklaw ng jurisdiksyon at kung may prima facie basis upang ipagpatuloy ang kaso kung kinakailangan. Binigyan din ng Ombudsman na dahil sa lawak ng mga personalidad na binabanggit at sa malinaw na kontekstong politikal ng mga alegasyon, hindi dapat gamitin ang tanggapan bilang arena ng politika. Anila, mananatili silang isang independent constitutional body na ginagabayan lamang ng ebidensya, batas at tamang proseso. Dagdag pa ng Ombudsman, masusing susuriin hindi lamang ang nilalaman ng affidavit, kundi pati ang kredibilidad ng mga apiyan at mga sumusuportang ebidensya na kanilang inilahad. Tiniyak din sa publiko na ang tanggapan ay kikilos ng may katarungan, objetibidad, ano ba yung objetibidad sa Tagalog, ano? At profesionalismo alinsunod sa mandato ng konstitusyon. By the way, ito po kasi binabasa natin, to be honest with you mga tol, hindi ako mahilig sa pagsulat. Kaya with the assistance of AI, ipapa-analyze ko lang kay AI yung balita at uutusan ko siya na gawan mo ito ng balita. At yun po yung nababasa ninyo sa ating mga Facebook pages. No? Hindi ko po yan sinulat. No? Baka sabihin niyo, aba, gumagawa na ng balita si Top 1 ha? Hindi po. Hindi po ako writer. Kung ano man po yung mga sinasabi ko, spontaneous lamang po yon. Mas komportable po akong magsalita ng spontaneous sa harapan po ng publiko kaysa yung sumulat. Parang ang pakiramdam ko kasi pag sumusulat ako, mali-mali yung ginagawa ko. Kaya nalito ako doon sa pagbasa. Ano ba yung objetibidad? O baka kredibilidad ang ibig sabihin dito nitong si AI. Ngayon, yan nga po yung naging tugon ng Ombudsman kahapon sa pagpunta nitong si Attorney Levy Baligod para maghain po ng reklamo na ito. Napakarami kasi mga binabanggit na tao dito mga tol. Kung sino-sino po ang mga pinapangalanan nito pong mga Marines po di umano o kuno na ito. Kasama po dyan syempre si National Security Advisor Eduardo Anyo, si General Manager ng MMDA Nicolas Torre III, Antonio Trillanes, hindi mawawala syempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko sa mga tao na ito kung bakit lagi nilang idinidikit ang pangalan ni PBBM samantala si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsusumika para malaman kung sino po ang mga balasubas na nasa likod ng mga flood control project anomalies po na ito. At isa sa mga pagtutuunan natin ng pansin, yung ginawa nitong si Levy Baligod na pagbanggit kay Congresswoman Leila de Lima na kinalaunan siya po ay umamin na nagkamali. Pero sapat po ba yung ganun lamang na honest mistake kuno yung kanyang nagawa
yung damage para po kay Leila de Lima nandun na. Bago natin puntahan yan, panoorin po natin muli ang balita. Naisumiti na sa ombudsman ang salaysay ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagpatatang na hinatiraan ng mali-malitang pera mula kay Zaldico ang iba-ibang opisyal ng gobyerno. Ayon sa ombudsman, susuriin ito gayon din ang ebidensya at kredibilidad ng mga sumumpa dito. Nakatutok si Salima Refran. Nasa Office of the Ombudsman na ang joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalong naghatid umano ng mali-malitang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno mula kay dating Congressman Zaldico. Gusto nilang imbestigahan ito ng Ombudsman para sa mga posibleng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct of Public Officials. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Walang ipinakita o binigay na kopya ng affidavit sa media si Baligod. Pero sabi ni Baligod, kasama sa isinumiting affidavit, ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Giit ng mga dating sundalo, nakipagpulong raw sa ICC investigators si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang bahay umano sa Bel Air, Makati. You have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sinasabi niya, maxim in law, no? Na yung hindi ka pinapahintulutan na gawin ito ng direkta ayon sa batas ay hindi mo pwedeng gawin ito ng hindi direkta. O gamitin natin ngayon yung maxim na sinasabi niya, ibang maxim po ito. Kasi meron pong maxim na sikat na ngayon sa publiko, dati ang mga nakakaalam lang halos nito ay mga abogado. Ano po yung maxim? Falsis in uno, falsis in omnibus. Ibig sabihin, ang kasinungalingan na isa ay kasinungalingan na sa lahat. Ano ba ginawa nitong si Levy Baligod? Puntahan po natin ang post ni Fiscal EJ. Alam niyo, si Levy Baligod kasi, dinawit po nito si Congresswoman Leila de Lima. No? At ang pagdamit niya kay Congressman Leila de Lima ay sinabi niya na lamang na error lang daw. Sapat ba yon? Basahin po natin ang legal point of view ni Fiscal EJ tungkol po sa issue na ito. Again, gumagamit siya ng maxim against kay Secretary, former Secretary and now Ombudsman Justice, former Secretary of Justice and now Ombudsman Boying Remulla. Gamitin naman natin sa kanila, kay Levy Baligod din yung maxim na falsis in uno, falsis in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa ay kasinungalingan na sa lahat. O legal point of view nitong si Fiscal EJ. Error lang daw. Ganun lang kadali. They publicly include de Lima in a list of alleged recipients. The accusations spreads. The damage is done. Then later, when facts catch up, biglang pwedeng error on my part. Di nag-iisip. Yan yung sinasabi po natin mga tol. Na kapag sinungaling ang tao, malalaman at malalaman talaga sa huli. At kapag nabuko na ang kasinungalingan, magdadahilan na lamang. Ang dahilan ngayon nitong si Levy Baligod, pwedeng error on my part. Yun po yung sinabi niya. Let's put this in perspective, sabi ni Fiscal EJ. At the time of the alleged deliveries, de Lima was in detention. Nakakulong, her liberty was physically restrained. Her movements were controlled. Hindi siya malayang nakakapunta kung saan-saan. Lalong hindi sa kung anumang alleged meetings or deliveries.
This is not a minor clerical error. This is a basic factual impossibility. Kaya nga nagtataka ako dito mga tol sino ba gumawa ng script na ito? Kung ang gumawa ng script na ito ay itong si Levi Balicod, pinapatunayan niya lang dito kung gaano po siya kahangal na abogado. Ano? Pero I hope hindi siya. Yan ay question. Ikaw ba, Levi Balicod, ang gumawa ng script na ito? O sino kaya? This is not a minor clerical error. This is a basic factual impossibility. Hindi ito typo o wrong spelling. This was a serious public accusation of criminal conduct involving millions of pesos. Any lawyer knows that you verify the timeline first. Pero hindi yata ginawa ito ni Levi Balicod para sabihin na si De Lima kasama sa mga tumanggap ng milyon-milyon. Kasi ito yung dahilan niya ngayon I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na kasama siya roon sa listahan ng Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maletang kickback. Ang hirap paniwalaan itong dahilan ni Balicod. Pinut mo yung pangalang De Lima, Leila, Congresswoman Leila De Lima sa affidavit. O binanggit mo. Kung hindi man sa affidavit, binanggit mo sa isa sa mga interview mo. Tapos sasabihin mo ngayon na oversight lamang sa part mo yon, na yon ay pwedeng error lamang sa part mo. Tuloy ko po yung binabasa natin. You verify credibility first. Ginawa mo ba yon, Attorney Levi Balicod? You don't just rely on assumptions or associations like nakakasama sa meetings or member of Congress. Hindi yung mag-aakusa muna sa kanilang magpa-fact-check kapag nahuli. Because once the accusation is out, reputations are damaged instantly. Corrections don't travel as fast as accusations. At ang masakit na katotohanan dito, paniwalang paniwala yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. Di ba? Gustong-gusto nila ngayon na ipagkalat sa harapan po ng publiko na itong si Congresswoman Leila De Lima ay isa sa mga tumatanggap ng kickback sa flood control project anomalies. Kakaiba, di ba? Because once the accusation is out, reputations are damaged instantly. Corrections don't travel as fast as accusations. Hindi ito simpleng error. This is utter recklessness that should not be brushed aside. If something this basic, like whether a person was even physically capable of receiving the alleged money was not verified, then what does that say about the reliability of the entire list? Kaya babalik tayo doon sa sinasabi niyang maxim or legal maxim at sabihin din natin ngayon yung legal maxim na ginagamit nila sa kanya mismo. Falsus in uno, falsus in omnibus. Ang kasinungalingan sa isa, kasinungalingan sa lahat. Kung nagsinungaling sila dito kay Leila De Lima, ibig sabihin, the rest of the affidavit ay kasinungalingan na din. Kung ang pagbabasihan again, yung legal maxim. Pero meron po bang kumakalat na affidavit sa ngayon? Meron isang pagkakamaling ginawa ito pong Paulo Duterte supporters Facebook page. Kasi ang affidavit na ito ay supposed hindi dapat isa publiko ayon kay Balicod. Pero ipinost kagad nitong Paulo Duterte Supporters Philippines Facebook page. Hindi ito na-control ng kampo nila Balicod. Kaya ngayon ang nangyari, napagtatanong tuloy si Balicod tungkol sa nilalaman mismo ng affidavit sa mga interview po sa kanya, partikular sa Historicon, kung saan halos hindi alam ni Balicod kung paano sasagutin ng makatotohanan yung mga katanungan sa kanya ng mga reporter. At ilan po sa mga
alegasyon ng nagpapakilalang Marines kuno na yan ay ito pong mga nakikita nyo ngayon sa ating screen. Ito po yung bahagi ng kanilang nung unay hindi po pirmadong sinumpaang salaysay. At dito ipinakita nila yung takip nung rice cooker. Anak ng teteng naman kasi mga tol. Nagtataka ako dito sa picture eh. Bakit naman yung money counter magkakaroon ng sa ibabaw na hawak-hawak ng taong nagbibilang kuno ng pera tapos parang takip ng rice cooker yung pakita ko sa inyo di ba? O yan o may rice cooker dun sa likod saka money counter ito. Bakit pinagtatabi yung rice cooker saka yung money counter? Anyway, wala na tayong pakialam dyan. Di naman kasi totoo yan. Pinapakita ko lamang po sa inyo kasi ito po yung mga bahagi ng affidavit na nung una hindi po pirmado kung saan inaakusahan ng mga 18 Marines kuno na ito ang kung sino-sinong taong gobyerno sa kasalukuyan. Yan po yan po yung yung mga bahagi ng kanilang affidavit. Pero ngayon pirmado na po ito at sinampa na nila sa Office of the Ombudsman. Kaya babalik na po tayo dito po sa balita. Sa kabila nito, tinuloy pa rin daw ni Baligod na ihain sa ombudsman ang affidavit. Sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan pa namin makuha ang panig niya na muli. Ay nako, bilang abogado dapat alam na alam niya kung ano yung sinasabi niya mga tol eh. Bakit mo dadalhin sa korte kagad? 'Di ba? Bilang abogado, alam mo kung saang appropriate agency 'yan dapat dalhin. Dalhin mo sa NBI, dalhin mo sa CIDG, dalhin mo sa DOJ, dalhin mo sa Ombudsman. Ngayon, kung sinasabi ninyong walang appropriate agency, nararamdaman nyo na ngayon kung totoo 'yan pero kasi sinungalingan kasi yung sinasabi nyo eh. Nararamdaman nyo na ngayon yung nararamdaman ng mga biktima noon ng extrajudicial killings, yung kanilang mga pamilya. The difference is, ang sa inyo gawa-gawa lamang, ang sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings ay katotohanan. Nawalan sila ng mga mahal sa buhay. Karamihan sa kanilang mga mahal sa buhay, natutulog, pinasok, dineklarang ng laban, patay yung kanilang mga mahal sa buhay. Tapos gusto nilang magreklamo sa NBI, sa PNP, sa DOJ, hindi nila nakukuha yung appropriate action. Yun ang nararamdaman ng mga pamilya na extrajudicial killings nung mga panahon na si Duterte ang nanunungkulan. Tapos ngayon pinalalabas nyo na parang ganyan yung nararamdaman ninyo. Sinong niloloko ninyo? Alam niyo, isingit ko na rin ito. Nakita ko lamang sa post ni Sir Herman Estrada kung gaano tayo tinatanga nitong mga nagpapakilalang Marines po na ito. No? Simpleng estimate lang mga tol. Ang 1 milyong piso ay nagkakabigat o ang bigat po nito ay abot ng 1 kilo, more or less. Ibig sabihin, kung ang 100 milyong piso, ang bigat na po nito ay 100 kilograms. Ang 1 bilyong piso, ang bigat na po nito ay 1 tonelada. Ilang tonelada ngayon ang 850 billion pesos na sinasabi nitong si Baligod at ng mga nagpapakilalang Marines? Di 850 plus tons. Sa tingin ninyo, kakasya po yun sa mga ordinaryong sasakyan lamang? Kahit paghati-hatiin mo pa yan, hindi kakasya. At paano makakalusot yan sa mata, partikular, ng mga lugar na binabanggit po nila? Kung dineliver yung mga pera na tonelada sa Forbes Park, dapat may mga lagyan. May mga pagpasok ng sasakyan,
Hindi naman pwedeng hindi yan ilista, hindi makuha na ng mga CCTV. Kaya, ang pinupunto ko mga tol, bakit ko ito sinasabi? Yung akusasyon nito pong mga nagpapakilalang Marines kuno po na ito ay physically impossible. Ha? Physically impossible. Ito nga, biniswalize dito sa post na ito kung gaano karami at kung gaano kalaki dapat na mga kaparaanan. Container ba na ang pinapakita dito? Visualization. Visualizing 408 billion in freshly printed currency. 400 pa lamang to ha. Hindi pa dito binubuo yung sinasabi nilang 800 plus billion pesos. No? Kaya muli, physically impossible ang mga sinasabi nito pong mga Marines po na ito. Kaya kung maniniwala ka dito, nasa sayo na lamang. Hindi naman natin pwedeng ipilit, partikular sa mga Duterte supporter, na wag niyong paniwalaan ang sinasabi ng mga yan kasi wala talagang katotohanan yan at physically impossible. Ngayon, tayo naman na nag-iisip ng tama dito, ini-encourage ko kayo na wag niyong paniwalaan sapagkat talagang hindi ka panipaniwala ang mga alegasyon nila. Yeah. Sinagot rin ng Baligod ang sinabi ni Senator Ping Lacson na questionable ang 805 billion pesos na kabuuang i-deliver ng mga dating sundalo. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects kasi Kung ano-ano nang pinagsasasabi nito. Alam niyo mga tol, ang daling magsalita. Ito yung sinasabi natin na lahat pwedeng mag-claim ng kung ano-anong irregularidad or korupsyon. Pero dapat kaakibat ng mga sinasabi ay mga ebidensya. Ang tanong, yung testimonya ba sapat na? Hindi po sapat ang testimonya. Kaya ngayon kay Orly Gutesa hindi nag-stand eh. Kasi bakit? Nagbigay lang siya ng testimonya. Tapos after niya magbigay ng testimonya, hindi na siya makita. Ngayon ang tanong, itong mga 18 Marines kuno na ito, nagbigay na ng testimonya. Sa susunod kaya makikita pa sila? Lalo ngayon, tututukan ito ng National Bureau of Investigation para alamin kung may katotohanan ba ang sinasabi nila o hindi. ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Ayon sa Office of the Ombudsman, dadaan sa proseso ng evaluation ang transmittal na ito. Bukod sa pagsusuri sa nilalaman ng joint affidavit, susuriin rin ng Ombudsman ang kredibilidad ng mga sumumpa rito, maging ang inihaharap nila mga ebidensya. Tiniyak ng Ombudsman na nananatili itong independent body na ginagabayan ng batas, ebidensya at due process. Isa pang tanong sa akin, imposible na ang mga sitwasyon na sinasabi nila ngayon ay ngayon lamang nila nalaman, no? Kasi si Orly Gutesa kailan ba lumabas ito? Last year. Tapos itong mga 18 Marines na ito kailan lumabas? Ngayon lamang. Ang sinasabi nila, hindi, afterthoughts na lang kasi nakita nila si Gutesa, ganito na yung sinasabi. Sa aking pananaw, ito opinion ko ito. Kaya lumabas ito, katulad ng obserbasyon ni Senator Ping Lacson, para isabay doon sa paparating na anibersaryo ng EDSA. Ano bang meron sa EDSA? Sa mga nagsulong ng EDSA 1, ito ay paglaban sa korupsyon na sinasabi nila sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. At nagtagumpay sila dahil napatalsik nila ang Pangulo ng Pilipinas sa katauhan ng tatay ni PBBM noon. No? At sa pamamagitan ng kasaysayan na yan, gagamitin nila ngayon para i-trigger ang damdamin ng mga kapwa natin Pilipino na magalit sa kasalukuyang gobyerno at hoping sila na matulad dito sa tatay ni PBBM. Kaya tingnan niyo yung timing. February 24, February 25 ang anibersaryo.
Pero ang masakit na katotohanan para sa mga sinungaling na tao na ito, hindi sila pinansin. No? Hindi sila pinansin sa kanilang press conference. Hindi in-entertain ang thoughts na isama ito doon sa trillion peso march noong February 25 kung saan nagdiriwang ang mga kakamping at dilaw sa EDSA. At higit sa lahat, ito yung pinakamalaking factor eh. At sa puntong ito, this is sarcasm nagpapasalamat ako kay Norman Mangusin. Kay Norman Mangusin. Bakit? Press conference nitong mga 18 Marines kuno na ito, feeling nila talagang highlighted sa Club Pilipino pa. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, kasaysayan Kasi sa Club Pilipino din noon, nagpa-press con bago nangyari yung mga paghakbang sa EDSA 1. Ang mas pinansin ng publiko at ng media, si Norman Mangusin. Hindi naging headline ng mga oras na yon, yung press conference nila, ang naging headline, yung pag-aresto kay Norman Mangusin. Ito ngayon ang plot twist dyan, mga tol. Yung nababanatan ko dito, sa pagkakataong yun, kasi sa totoo lang, parang hindi naging maganda yung treatment Hindi ko kinakampihan si Norman Mangusin. Ito ay para sa lahat. No? Na kapag ka ikaw ay walang kakayahan, ibabandera ka ng kapulisan, ipapahiya ka sa harapan ng publiko para sa mga kasong katulad lamang ng unjust vexation. Kaya nakapag-komento ako doon. No? Pero sa isang banda, plot twist, mukhang nakatulong yung pagpapapress conference pa nitong si Napol Combiseo, Ralph Calinisan. Kasi talagang tinabunan totally tinabunan yung press conference ng 18 Marines. Kaya nga ngayon na lang ito na pag-uusapan Hindi pinag-usapan ng 24, hindi pinag-usapan ng 25, kahapon na lamang at ngayon patuloy na pinag-uusapan. Dahil lahat natabunan nitong si Norman Mangusin. Nakikita niyo yung para sa akin galaw ng pagkakataon. Dahil sinungaling ang mga ito, hindi hahayaan ng pagkakataon na manaig ang kasinungalingan. Dito tayo tumutok kay Norman Mangusin. Ngayon, may mga malilikot ang kaisipan. Nakita ko lang ito, isingit na natin, pumapasok sa isip ko Malilikot ang kaisipan talaga nitong mga Duterte supporter. Siguro yung page na nakita ko na Duterte supporter, ang dami nila no? Mga pages talaga na sumusuporta sa mga Duterte. Ang katotohanan kasi mga tol, nakapag-establish na itong mga social media pages at groups ng presence sa social media, yung mga Duterte supporter. Kaya once na mag-post ang mga yan, i-share lang nila sa mga groups, talagang mag-boost yung views, makikita ng public. Kaya ang remedy dyan, ine-encourage ko lahat kayo. Gumawa kayo ng mga Facebook group, palakihin ninyo. At yung mga Facebook group na yan, sikapin ninyo na lumabas dyan yung mga katotohanan. Ako sa ngayon, 22 Facebook groups ang minamanage ko. Unti-unti kong ginagawa yan para lamang malabanan natin itong mga presensya ng mga sinungaling na Facebook page at groups sa social media. Balik ako doon sa page na sinasabi ko. Ang pinapakalat nila ngayon, bayaran daw ng gobyerno. Ito na nakakatawa talaga dito mga tol, kung gaano katanga itong mga Duterte supporter. Grabe talaga. Pinapakalat nila ngayon, mga bayaran daw ng gobyerno, si Makagago at saka si Norman Mangusin. Ang sinasabi nila, planado daw yung pag-aaway ng dalawa at binayaran sila. Binayaran sila para daw po noong February 24, gumawa ng gimmick, arestuin si Mangusin at matabunan yung press conference nung 18 Marines. Grabe. Mapapatakip na lang talaga ako ng mukha. Grabing katangahan mga tol. Hindi ko alam kung sila ba'y nag-iisip pa o yung may-ari ng page na yung ginagamit na lamang po yung issue para magkaroon ng views. Kasi kung titingnan ninyo, hindi ko na maalala yung particular na page
pagka dumadaan kasi sa newsfeed ko yung mga pages ng mga tatanga-tangang DDS na ito, inaano ko na yan, hinahide ko na from newsfeed. Hindi ko binablock, hinahide ko para hindi na mag-appear sa akin muli. Ang nakuhang reaction, alam niyo kung gaano karami? Yung issue na yun, nabayaran daw si Makagago at si Norman Mangusi ng gobyerno para lang tabunan yung issue nila noong February 24. Nakakuha po ito ng 7,000 shares. Ganon karami. Di ba? Nakikita nyo mga tol kung gaano sila kababaw. Kaya ganon din sila kadaling maniwala sa mga sinasabi partikular nitong mga katulad ni Levy Baligod, ni Mike Defensor, ni Jason sa at kung sino-sino pa. Pero kapag ka nasusukol na sila, katulad ni Jack Argota, very proud siyang sabihin, pina-enhance ko pa nga sa AI no? Na ito yung medical certificate ni... Sorry naman nakikerid lang ako ng emotion ko. Pero hindi ko po kayo nais hamakin, mga PWD, yung mga ngungu nating kababayan. Gusto ko lang sabihin na ganun talaga magsalita si Jack Argota. Very proud siya. Yung medical certificate, pina-enhance niya pa daw po sa AI at yun ang lumabas. Paniwalang-paniwala siya kaya pinakalat niya yung kasinungalingan nila. Tapos, nung pinatawag na ng NBI, sasabihin ni Jack Argota, for the views lang naman yun, nakisakay lang ako. O pwede ba yun? Hindi pa pwede yun. Tingnan mo ngayon, nagkaroon siya ng kaso. Ano ang kaso ni Jack Argota na isinampa ng NBI sa Department of Justice? Cyber libel at unlawful publication. O balik tayo dito sa balita. Para sa GMA Integrated News, sa Lima Refran, nakatutok 24 oras. Itinuro ni dating Senador Antonio Trillanes IV si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng 18 nagpakilalang sundalo na tila layon umanong siraan ang mga ICC investigator. Posible umanong gamitin ito ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-dismiss ang kaso sa ICC. Nakatutok si Joseph Moro. Intention dito is to sabotage the whole ICC proceedings. Yan ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang dahilan kung bakit inaakusahan ng 18 nagpakilalang dating sundalo ang ilang opisyal ng gobyerno ng pagtulong sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Sumabayan sa gumugulo ng confirmation of charges hearing. Ito pa to. Isa pa to. Hindi lamang sa EDSA. Nakikita niyo yung manipulative acts ng mga ito. Kung paano nila ginogoyo yung utak ng mga supporter nila at ng publiko. Akalain mo, isasabay nila sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Leonardo Ancheta, long time no see . Maraming salamat sa iyo, shoutout sa iyo. Salamat diyan sa super sticker mo tol, thank you. Long time no see . O yan O baka narinig mo kasi si Norman Mangusin. Kaya nabanggit kasi natin si Norman Mangusin . Si Francis, aka Francis Leo Marcos. Naalala ko tuloy yung isang post comment ni Herman Estrada. Ito pong si Sir Herman Estrada mga tol, ma-share ko lang sa inyo . Namit ko po ito once. Hindi ko nasasabihin kung saan. Tisoy siya. Yan, tisoy siya. Para siyang foreigner, Parang Kastila ang datingan. Yan, magkatabi sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung mga panahon na president-elect na si PBBM. In short, mga tol, best friend ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos. I do not know kung siya po ba ay more na nag-i-stay dito sa Pilipinas o more sa Amerika. Kasi madalas nakikita ko yung mga post niya sa Estados Unidos . Meron siyang comment dito po sa page natin. Saan ko ba nakita yun? Hindi. Dito. Kasi sinare ko yung reels .
Isingit ko na ito, pumasok sa isip ko, pasensya na kayo ha. Alam nyo naman tayo dito, free-flowing tayo sa ating live streaming. Wala tayong script dito. Bakit mo Ito po yung video ni Norman Mangusin na hindi nakapagpiyansa. Ito yung trilyonaryo na halagang 120,000 daw ang piyansa, hindi niya napiyansahan kasi nakakulong pa rin hanggang ngayon. Nilipat na nga siya sa Parañaque City Jail dahil hindi po siya nakapagpiyansa. At ito po nga po, yung tanong sa kanya ng reporter, Sir, magpapiyansa po ba kayo? may decision magpagupit, sir? Si dating senador nawala na yung video. Pero, yan yun, ano? Tinanong siya dyan, magpapiyansa pa lang, sabi niya. Ito yung comment ngayon nitong si Herman Estrada. Maisingat ko lang. In relation kay Norman Mangusin. Sabi niya, malaking pasasalamat namin kay Leo Mangusin na nagpataob sa social media na naging main story kaysa pasabog ni Baligod ng mali-maletang pera kuno. Di ba tama naman mga tol? No? Tama naman. Dahil dito kay Norman Mangusin, hindi pumatok yung pasabog ni Levito Baligod noong February 24 dahil mas pinick up ng media ang issue kay Norman Mangusin. At balik ako dun sa sinabi ko kanina kung gaano katanga ang mga DDS. Pinalalabas nila ngayon na si Norman Mangusin daw at saka si Makagago ay bayaran ng gobyerno para lang daw po matabunan yung February 24 press conference. Ganun sila katanga. Pero kung huhugutin po ninyo ang issue ng dalawa, ilang buwan na po itong tumatagal. Si Makagago, kinontent itong si Norman Mangusin, I believe 3 months ago. Nasusubaybayan ko yan. Hindi ko lang sinasakyan dahil hindi naman related sa politika yung kanilang mga pinag-uusapan. Tapos sasabihin nila, bigla na lang daw sumulpot si Norman Mangusin at Makagago para pagtakpan o para matabunan yung press conference ng 24. Ang laking katangahan po nun. O balik tayo dito sa isa pang issue nila. Sinasabi nila na ito daw pong gobyernong ito ginagamit ang pera para po suhulan ang ICC. Aba, kakaiba talaga. Panoorin po natin pati po yung pagtanggi ng ICC sa mga akusasyon na yan ng mga tatanga-tangang DDS. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Trillanes, sila gustong palabasin ang nasa likod ng presscon na nakompromiso ng investigasyon ng ICC dahil sinagot umano ni dating Congressman Saldi kung accommodation ng mga nag-imbestiga at ang sasakyan papunta sa mga lugar kung saan umano may mga extrajudicial killings. Ang gusto nila dalhin, o kita nyo, nakipag-meeting kung kani-kanino, ano koneksyon nun doon sa kaso? Hindi ako magugulat na gamitin ito ni Kaufman para humingi siya ng mistrial para ma-dismiss itong kaso na ito. Idiniin ni Trillanes na walang ibinigay sa kanyang pera para panggastos sa ICC gaya ng aligasyon. Ako, definitively, sinasabi ko na walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera para sa ICC man o kung para saan. Binigay daw sa ICC. So, paano nilabas ng taga-ICC yung $2 million? Bagahin ng ICC, hindi pera yon. Alam natin na bawal ka maglagay nun kasi makukuha yun. Itinanggi rin ni Trillanes ang aligasyon ng kipagpulong ng mga ICC investigators sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno. Itinuro ni Trillanes si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng mga sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate na Ito na yung pinaka-sustansya ng topic natin No, sinasabi kasi dito nitong si Trillanes na meron silang ebidensya, testigo at iba pa na yung sasakyan na ginamit papunta at pag-alis sa Club Pilipino, ang isa po dito nakarehistro sa asawa nitong si Mike Defensor. numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to. Si Baligod, si Mike Defensor, mga bata ni Duterte yan. Mike Defensor again? Ador Mawanay 2.0?
before that, gusto ko lamang ulit ipaalala sa inyo na si Antonio Trillanes sasampahan ng kaso at sana mangyari na kagad yan soon as possible time, no? Itong sina Baligod. Yan, no? Sinabi niya po dito sa kanyang Facebook page noong February 24 na sina Mike Defensor, Levy Baligod, Jason Sa at itong 18 ex-soldiers ay kanya pong sasampahan ng kasong cyber libel. Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang Sino yun? trabaho lamang ay to model the issues. Sino yon? Sino kaya yon mga tol? Yung ini-insinuate dito nito pong si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, di niya papangalanan yan. Pero sa tingin ninyo, sino kaya yung operator ni GMA na ang trabaho lang talaga gumawa ng mga issue para pagtakpan kung ano man yung mga kinakaharap na kontrobersiya sa administrasyon ni Arroyo noon? Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Walang sagot si Defensor sa kung siya nga ang nasa likod ng presscon at umuni affidavit ng mga nagpakilalang Marines. Pero tugon niya kay Castro, sagutin anya dapat ang issue at huwag ilihis sa personalidad. Hikayatin daw ang mga komite sa Kongreso o Ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Kinundena naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang akusasyon na bigyan siya ng isang paper bag matapos Pati ba naman si Secretary Anyo, dinadamay ninyo? Anak ng teteng na yan. Grabe talaga tong mga DDS, ano? Palibas sa lumalagay sa tama ngayon si Anyo, kahit kapwa nyo DDS. DDS naman dati to si Anyo. DILG Secretary to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ang isang pulong sa loob ng Polo Club Townhouse. Wala umano siyang dinalawang pulong at tinanggap na paper bag. Ayon kay National Security Advisor General Eduardo Año, iimbestigahan nila ang Pati si Nicolas Torre III, mga tol, dinadamay nitong mga DDS na ito sa issue na ito. mismo ang tinawag niyang stunt ng mga nagpakilalang sundalo. Dahil sa timing nito sa mga pagdinig sa ICC, anibersaryo ng EDSA at ang one-time, big-time na kilos protesta, maaaring bahagian niya ito ng mas malawak na tangka para sa destabilisasyon. Sa aligasyon naman binibigyan siya ng pera tuwing may meeting sila ni Ko. Nilinaw ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na bagamat abogado siya dati ni Ko, hindi na niya ito nakapulong mula nang maupo sa COMELEC. Sana yung script man lang, kung sino man yung gumagawa Nilagyan ng petsa. para mas credible, sana naglagay man lang kung kailan ba nangyari. Yung pagkakataon na yun, after nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. Ay, nako. Tinawag namang panis at sarsuela ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang alegasyon na hindi naman daw pirmado. Si Barbers ay chairman ng Quadcom sa Kongreso. Ngayon, pirmado na yan. Yung pinasa sa ombudsman, meron na po silang mga nakapirma. No, hanapin ko habang pinapakinggan po ninyo itong balita. Na nag-imbestiga sa extrajudicial killings at illegal drugs trade. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginiit ng ICC Office of the Prosecutor na pinopondohan ang kanilang mga gastusin ng budget na aprobado ng isang assembly na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Tugon ito sa aligasyong ginastusan ng pera mula kay Zaldico ang mga tauhan ng ICC na nag-imbestiga sa Pilipinas. Nakatutok si Ian Cruz. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila. O, eto na, no? Ay, hindi pala dito. Basta nakita ko yun, mga tol, pirmado na. Hindi ko lang makita dito sa balita ngayon. Hindi ko matandaan kung anong page ko nakita. Pero, malinaw doon sa nakita ko na yon sa balita, na nakasulat po doon yung mga pangalan ng 18 Marines kuno at may pirma na po sila na sinade lamang
at ito po ay nakanotaryo na, no? Kaya hindi na issue ngayon dito po sa balita na ito kung pirmado o hindi. Maliwanag pong pinirma. Ang maganda lang doon mga tol, ito naman ay pagkakataon na ng mga inaakusahan nila para po hindi lamang cyber libel ang pwede nilang isampa. Pwede na po sila magsampa ng kasong perjury. Kasi pinanumpaan mo na sa isang administering officer na lahat ng mga sinasabi mo doon ay katotohanan, pawang katotohanan lamang. O kaya mas bibigat ngayon yung maaaring kaharapin na legal na problema nito pong mga nagpapakilalang Marines po na ito. Ang kaparusahan lamang kasi ng cyber libel, kung hindi ako nagkakamali, ay 2 years to 8 years of imprisonment. No? Samantala, ang perjury, kung hindi ako nagkakamali, ang parusa niyan ay hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw pataas. Ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestiga. Yan ang aligasyon ng abogadong si Attorney Levy Baligod nang humarap sa press conference kasama ang 18 dati umanong mga sundalo. Bintang ni Baligod, pinotuhan umano ng pera mula kay dating Congressman Zaldico at dating Senador Antonio Trillanes ang mga taga-ICC na nagpunta dito sa Pilipinas para sa kanilang investigasyon sa mga insidente ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas pa nila ang larawan ng ilan sa mga ICC investigators, pati na ang kanilang mga pangalan. Nauna na itinanggi ni Trillanes ang paratang. Ngayon, ang Office of the Prosecutor ng ICC tumugon na rin matapos tanongin ukol dito ng GMA Integrated News. Ayon sa Office of the Prosecutor o OTP, ang kanilang mga aktibidad ay pinopondohan ng budget ng ICC na aprobado ng ICC Assembly of States Parties. Ang mga gastusin ng OTP prosecution at mga investigation activity ay saklaw ng budget na ito, alinsunod sa mga financial rules and regulations ng ICC. Ngayon, mga DDS, sa tingin niyo ba nakakatulong yan kay Rodrigo Duterte? Akala ko ba gusto ninyong makalaya si Rodrigo Duterte? Pero sa ginagawa ninyo, lalo nyo lamang nilulugmok si Rodrigo Duterte dyan sa Hague, Netherlands. Yung mga akusasyon na ito, hindi ito ebidensya para makatulong kay Rodrigo Duterte. Bagkus, binibigyan nyo lamang ng sapat na paniniwala ang ICC para sabihin na kayo'y namumulitika. At iyon ay pinatotohanan ng inyong mga aksyon at pananalita, akusasyon sa ating kasalukuyang gobyerno. Pero walang ebidensya na nagsasabi na hindi ginawa ni Rodrigo Duterte yung mga ibinibintang sa kanya. Si Atty. Nicolas Kopman, walang ginawa kung hindi atakihin ang kasalukuyang gobyerno. Ang ating Pangulo. Hindi yung depensa, alam yan na alam ng mga abogado. Kaya halos lahat tuloy ng nakikita ko ngayon ng mga legal opinions. Parang napagtatawanan itong si Nicolas Kopman Parang sinasabi na pera-pera na lang talaga May masabi lang, may magawa lang sa pagdepensa kay Rodrigo Duterte. Dapat magalit na kayo dito kay Nicolas Kopman kung tutuusin Walang silbi Confidential daw ang pangalan ng kanilang mga staff, pati na ang mga saksi, institusyon o organisasyon na kanilang kinausap. Mahalaga raw ito para maprotektahan ang integridad ng investigasyon at ang kaligtasan ng mga biktima. Saksi, pati na ang kanilang mga staff. Pero may isa pang umaalma sa Office of the Prosecutor ng ICC. Kaugnay sa ipinakita nitong video sa Confirmation of Charges hearing. Ito, maganda to. No? Bakit ko sinasabing maganda? Kasi pwedeng maging basis din ito ng depensa naman. Pero, tandaan din natin na ito pong tao ay nakatira sa Davao. Ito pong tao ay maaaring malapit sa pamilya Duterte. Kaya anong ini-expect po natin? Alangan namang sabihin niya, authentic yan. Ako kumuha niyan. Alangan namang sabihin niya, patutunayan ko yan sa ICC na ako talaga yan. Hindi yari siya. Diba? Kaya ang normal na magiging reaksyon niya talaga ay kung ano po yung sinasabi dito sa balita na pinapasinungalingan niya. Na binigyan niya ng otorisasyon ang ICC prosecution para gamitin ang video na yon at pinalalabas niya pa na hindi daw po ito authenticated.
Ito yung panonood ni Noy Mayor Duterte ng CCTV ng pamamaril ng tatlong umano'y Davao Death Squad member sa tatlong magnanakaw sa Agdao Market sa Davao City noong December 4, 2013. What's interesting about this incident is that a few weeks later, after the murders, a video of Mr. Duterte watching the crime on CCTV was posted to YouTube. Yet, Mr. Duterte did not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not. Because it was his murder. Ayon kay Ben Jason Tesiorna, siya ang may kuha ng video habang pinapanood ni Duterte ang CCTV. Pero ginamit daw ito ng ICC prosecution nang walang paalam. Wala raw siyang pinayagan mula ICC na gamitin ng video niya o i-broadcast ito at maski ang paglagay ng subtitles. Wala raw kumontak sa kanya mula sa ICC at itinatanggi ang anumang pagdawit sa kanya sa umano'y tampered video na dumudungi sa reputasyon niya at inilalagay ang pamilya niya sa panganib dahil parang pinalalabas na nakipagtulungan siya sa ICC. Di ba? Tampered video daw. Alam naman sabihin niyang, totoo yung video na yan. Ako talaga kumuha niyan. Malalagay siya sa alangan. Saan ba siya nakatira? Sa Davao. Ngayon, sa kabuuan, ito pong si dating Senador Trillanes, may interview si Karen Davila sa kanya yesterday. At panoorin po natin ito, mga tol. At reaksyonan din natin. All right, joining us this morning is former Senator Antonio Trillanes. Good morning to you, Senator Trillanes. Okay, now, this testimony was actually incredulous when you think of it. Now, the 18 Marines alleging that, number one, billions of money was received by President Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez, Sandro Marcos, and so many other senators, individuals. But what was interesting is a part of the testimony is that money was given to you, something like $2 million to actually support or pay off the ICC. First, what was your take? Okay, I vehemently and categorically deny na meron ako natanggap na $2 million or any amount galing kay saldi ko for ICC operations o kung anuman na dahilan. Hindi nangyari yan, hindi totoo yan. At ito ang highly suspicious and very malicious dito sa allegation na to is yung timing. Biruin mo, yung usapin ng mga maleta na yan, kay yung flood control scandal, ilang months ago pinag-uusapan yan. Not a word about the ICC and this payoff. Tapos, ngayon, of all the days na ginawa ng Diyos, Tuesday sila nag-press con. And that was we're in the middle of the confirmation of charges hearing sa The Hague. That was the presentation of the prosecution. Yes. So, talagang alam mong ginawa nila yon for that. And it was the day before the 40th anniversary ng EDSA. So they were expecting, they were hoping that it would ignite an outrage ng public, ng general public. Pero it didn't happen because napaka-absurd. No? Ito, in both cases, sinasabi nila, 2 million daw binigay sa akin para pansuhol sa ICC. Na-imagine ba nila paano ilalabas no ano yun? ICC investigators. For the people traveling, alam niyo pa paano sa ilalagay sa maleta. Di ba? Ngayon, kumpara yan sa operations dito, why would they have to convert it into dollars kung dito gagastusin? It doesn't make sense. Tapos, nakita nung mga kababayan natin, yung presentation ng prosecution sa ICC, kailangan mo pa bang suhulan? We all saw and heard what happened nung mga panahon na yun. Kaya yung mga pinapresent nila na video sa dahig ngayon, ginawa ni Duterte yan. So, hindi mo kailangan suhulan itong mga ito para gawin nila yung trabaho nila. At nasusuhulan ba ang ICC? Precisely. Na-imagine ba nila yung ano nun, paano mo gagawin yon? O punta naman kayo dito, bigyan kita ng $2 million. Hindi ganyan. That's not how we operate. 2017 pa kami nag-devote ng panahon at dito sa... Saka grabe naman mga tol. $2 million lang kung sakasakali mang totoo. I-compare nyo kay Nicholas Kaufman, sa tingin ninyo kung ang prosecution magpapasuhol, papayag sa ganong kaliit na halaga compared kay Nicholas Kaufman? Magkano na ang total na kinikita ni Nicholas Kaufman and his team kung ang pagbabasihan po natin yung kumakalat na impormasyon na monthly 140 million pesos ang ibinabayad ng mga Duterte sa kanilang mga abogado?
Mahigit sa 1 bilyong piso na yan for almost a year. Mag-aanibersaryo na itong si Rodrigo Duterte sa March 11 dyan.